Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Kapon may balita, si Chis Escudero nag-file ng isang panukalang batas. Ano niya Mr. Maravillas yung panukalang batas ni Chis Escudero? Ayan o. Sabi dito sa report ng Inquirer, Escudero files Infrastructure Appropriations Integrity Bill. Ang purpose, sabi dito sa balita, to prevent abuse and misuse government funds. Senator Francis Escudero is pushing for the institutionalization of budget transparency and accountability safeguards for all infrastructure projects introduced in the national budget. Ayos na yan, Mr. Maravillas. Ayos na ayos. Alata na pang-cover. Pang-cover doon sa mga iskandalo na kinasangkutan mga kababayan ni Chis Escudero doon sa insertions. Huwag kami, Chis. Malinaw na damage control ito. Ayan o. In his proposed Senate Bill number 1461, other known as the Infrastructure Appropriations Integrity Act, Escudero said there is a need to ensure that only government infrastructure projects that are technically and financially viable are included in the national budget. Under the measure, he proposed that all infrastructure projects will have to incorporate mechanisms such as station numbers, geotagging, geodetic coordinates, and other technology-based methodologies that will allow anyone to locate this at any time. Malinaw po mga kababayan na damage control. Pang-cover doon sa mga kinasangkutan niyang mga kahindik-hindik na iskandalo. Binulgar kasi mga kababayan doon sa Senate hearing ni ex-DPWH Secretary Yosek Bernardo, yung alleged kickbacks ni Chis Escudero. Yan o, noong September 25 ito, published by GMA Integrated News. Ex-DPWH Executive Bernardo, 160 million kickbacks for Escudero delivered in first quarter of 2025. Naalala ninyo ito mga kababayan? Bernardo said that in 2023, Maynard Ngo, a close friend and campaign contributor of Escudero, told him to meet the senator in a private room at Corkwine Bar. While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan ninyo diyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay secretary, magbaba sa akin. Also, the delivery of 160 million for Chis Escudero happened sometime in the first quarter of 2025, sabi po ni Bernardo. You see, kaya tingin natin mga kababayan, ito mga ginagawa ngayon, pang-cover, damage control, pampapogi. Dito kasi yung mga nabulgar sa Senate hearing. Around July 2025, I had a chance encounter with Senator Chis Escudero and Maynard Ngo, sabi po ni Bernardo. At the court, Senator Chis Escudero approached me, shook my hand, and said to me, "Thank you." Kaya itong bill mga kababayan ni Chis Escuderong ipinail, malamang tama ang ating duda. Pang-cover po sa mga sumingaw. Sumingaw during the Senate Blue Ribbon hearing. Malamang marami pang sisingaw kasi babalik mga kababayan si Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Maraming mga kahindik-hindik pa ang malalantad. But anyway, ibalikan natin muna itong kwento rito sa Inquirer. So sabi niya sa kanyang paliwanag, geotagging is one of the most important mechanisms for us to see the actual status of a project, whether something is really being done or if it's just idle while the government continues to release funds. Hindi naman kailangan kasi live na po doon sa
sumbong sa Pangulo. Ipinag-utos na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At lahat ng projects, naka-geotagging na. Di ba? May sumbong sa Pangulo. Kaya nga po na Bulgar yung mga ghost projects is in substandard. Dahil sa sumbong sa Pangulo na in-establish ng ating Pangulong Bongbong. After doon sa kanyang maya naman kayo, suna, na yung palakpak mga kababayan sa likod ni Chis Escudero, malabnaw. Diba ba? Matamlay. Sabi pa niya dito, the bill also states that no government infrastructure project should be included in the national budget and implemented unless it is gone through a thorough feasibility study. This documentation is a requirement and condition sine qua non for inclusion of any infrastructure project in the National Expenditure Program and the General Appropriations Act. All proposed projects must be vetted, otherwise they should not receive a single centavo in public funds, sabi po ni Escudero. Apart from these two, Escudero's measure likewise indicated that budget splitting or the division of the appropriations for infrastructure projects in phases will also be prohibited. Escudero is one of the government officials implicated in the anomalous flood control scandal. In September, resigned Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo testified before the Senate Blue Ribbon panel that he is close to businessman Maynard Ngo, a campaign contributor of Escudero. He said Ngo once asked him to submit a list of projects for inclusion in the General Appropriations Act. Bernardo said they agreed on a 20% cut. After inclusion of the projects in the General Appropriations Act, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million which was meant for Senator Escudero, sabi po ni Bernardo. Escudero denied Bernardo's allegation and said it is part of a well-orchestrated attempt to discredit the Senate. Siyempre, magdi-deny siya, alangan man umamin. Pero yun ang naging laman, mga kababayan, ng testimony ni Bernardo. Ito yung sabi dito. Bernardo said Escudero told him, hindi na ako bababa doon sa Commission on Appointments. Marami pa akong kulang na street light sa Sorsogon. Ano ba magagawa ninyo para sa akin? The former DPWH official said that he relayed such to Bunuan. Subsequently, I received from the brother-in-law of Senator Chis Escudero a list of projects which included the aforesaid streetlights project. He asked me to confirm if that streetlights project was the one for Senator Chis Escudero, which I did. Bernardo implicated Escudero amid the investigation into anomalous and ghost flood control projects. Humingi daw ng 20% or 160 million pesos. Oh, you see? Itong final po ni Chis Escudero, yun ang tingin natin, pan-cover, damage control, para isipin ng mga tao na kontra siya sa corruption, prevent abuse and misuse of government funds. Di ba, malinaw mga kababayan? Pang-front niya ito, mga kababayan, sa paningin natin. Pero iba man yung mga pasikrito. Tulad ng nahuli kam doon sa Congress, not once but twice pumunta si Chis Escudero. Hindi man niya pinapaliwanag kung bakit siya pumunta. Holiday pa, Bonifacio Day. Sa kasagsagan, mga kababayan, ng deliberation ng budget. Tapos sabay tahimik after na sunod-sunod yung papresko niya noon. Sabay tahimik ng matagal-tagal na panahon. Sabi nga dito sa post ni Jesus Falsis, Atty. Jesus Falsis, sabi ni Tweety Bird from UP, absent at no show daw si Senator Chis Escudero sa UP Integrated School, UPIS, 40th year reunion nila sa Celebrity Sports Plaza last October 25. Siyempre, ba't naman siya magpapakita may keso? Mukha pa ba siyang may harap? Hashtag, maya naman kayo. Kaya nagagalit kay Atty. Jesus Falsis si Chis Escudero kung ano-ano yung pinopost sa Instagram niya.
Baga kasi matanong ng mga kaklase, siyempre. Kamusta na niya, classmate? Ano na niya yung mga developments ng investigasyon sa iyo? At saka, totoo ba yung salin mo? Ikaw pala niya yung pinakapobre sa mga senador. Mas mayaman pa sa iyo si Risa Ontiveros. Pero nagawa mong magregalo ng 57 million na singsing. Kaya ito Evangelista, di ba? Saka baka matanong ng 142 billion na insertion. Yun, malamang ang iniiwasan mga kababayan ni Chis Escudero. Kasi siyempre, sa magkakaklase mga kababayan, hindi maiiwasan ang ganyang uri ng biruan. Di ba? Pero alam po ninyo mga kababayan, yung medyo pananahimik ngayon, hindi madalas yung papresko ni Chis Escudero. Yung kanyang pananahimik, hindi ibig sabihin inosente siya. Tuloy ang investigasyon. Yung pananahimik niya, baka, alam niyo na naman, katulad siya kay Sara, ta sobrang daldal, madalas madulas. Slip of the tongue, mga kababayan. Or pwedeng yung pananahimik, nag-iisip ng possible exit strategy. Di ba pa? Or dahil kasi kasama siya na doon sa naka-lookout bulletin. Ayan o. Ilang dating kasalukuyang senador kabilang sa Immigration Lookout Bulletin Order na hiniling ng ICI. Kasama siya sa lookout bulletin itong si Chis Escudero. O ngayon, si Rodante Marcoleta, mga kababayan, na interview ni Corina Sanchez kahapon. Ayan o, sabi diyan. Senator Rodante Marcoleta suggested that surprise witness Orly Gutesa may have decided not to return to the hearings on the flood control controversy after being subjected to allegations saying siya pa pala ang gigisahin. Sabi ni Corina, pinaganap ba siya ng tao? I mean, in law, pwede po ba siyang hanapin at pilitin na umapir sa Senado? Sagot ni Marcoleta, kahit papano, nainis yung tao. Ako na nga kanya ang gumagawa ng mabuti. Ako na nga nagpresenta para makatulong sa ating pamalaan. Hanapin ang mastermind kung sino yung totoo. Ako pa pala ang gigisahin nito. Di anoan niya, Mr. Maravillas, masasabi mo sa mga statement ni Marcoleta? Kinokondisyon na yung isipan natin, mga kababayan. Na wag na tayong umasa. Nalilitaw pa si Gutesa. Itong interview ito, yan ang ibig sabihin nito, na interview. Pagpa-interview ni Marcoleta kay Corina Sanchez, huwag na tayong umasa. Nalilitaw pa si Orly Gutesa after na sabihin ni Ping Lacson, iimbitahin niya na mag-appear sa pag-resume ng hearing ng Senado, Senate Blue Ribbon Committee. Itong si Gutesa. So tama yung mga pagduda po. Tinago na talaga para hindi mag-isa. Kasi pag nag-isa, mga kababayan, si Gutesa, lalabas at lalabas yung totoo na yung kanyang affidavit talaga peke. Ang unang-una, nagigisahin kay Gutesa, di ba sinabi niya doon sa unang hearing na authentic daw yung notaryo? And all of a sudden, right after the hearing, biglang pumalag yung abogadong nagnotaryo na pangalanan doon sa notaryo. Hindi man niya ako nagnotaryo niya. Doon pa lang, mga kababayan, bagsak na itong surprise witness, mga kababayan, ni Marcoleta na ipirinisenta sa kanya ni Mike Defensor. Lalo pag si Mike Defensor, mga kababayan, nang sabihin niya na si Orly Gutesa daw nasa custody ng Philippine Marine sa Marine Compound. Ayon, biglang pinasinungalingan, mga kababayan, ng mismong Armed Forces, ng Philippine Navy, ng Philippine Marines. Alamanan niya ever since sa amin. Tapos, may mga lumitaw pang balita, may nagtangka sa buhay ng medyo delikado. May nagtangka daw sa buhay ni Orly Gutesa. Ang masama nito, kung si Orly Gutesa pinatahimik na po, permanenteng pinatahimik, yan ang malaking problema.
O ngayon, kung madisgrasya ito, si Gutesa, alam na ninyo kung sino? Ang possible salarin. Sino ba ang ayaw mabuking yung kasinungalingan niya? Di ba? Mga kababayan, your guess is as good as mine. Kaya ito mga statement na to ni Marcoleta, lalo tayo dapat na magduda. Ang ibig sabihin nito mga kababayan, walang intensyon talaga sila na pabalikin si Gutesa. Kinokondisyon na yung isipan natin. Ayan o. Kahit papano nainis yung tao, referring to Gutesa, na nga kanya ang gumagawang, ako na nga kanya ang gumagawa ng mabuti, ako na nga nagpresenta para makatulong sa ating pamalaan, hanapin ang mastermind kung sino yung totoo, ako pa pala ang gigisahin nito. Siyempre dapat patunayan niya yung kanyang akusasyon. Unang-una, yung affidavit pa lang niya, may diferensya na. Peke yung notaryo, pagkatapos mas familiar pa kayo sa affidavit niya kaysa kay Gutesa. At habang tinatanong si Gutesa, may nagsisinyas pa. Yung isang abogado, sabi dati yon or staff ng Blue Ribbon, na malamang kakilala yun ni Marcoleta. Kasi siya yung unang chairman ng Blue Ribbon. Di ba po? Halatang kino-coach po si Gutesa. Alangan man tanggapin natin yung kanyang mga sinasabi as it is at wala ng cross-examination. Di ba po? Ang daming butas sa mga statement po ni Gutesa. Una, hindi siya familiar ng kanyang affidavit. Mas familiar pa si Marcoleta. Ito pa, sabi ni Marcoleta, Senator Rodanto Marcoleta revealed that two individuals allegedly linked to resign Congressman Saldico, identified as Mark and Paul, are being detained to keep them from testifying in the ongoing flood control corruption. Marcoleta said Paul is currently in Chile, making it difficult for investigators to locate and question him about his alleged involvement in the scandal. Yan sabi niya dito. Ang unang makakapagpatunay niyan, tawagin niya yung dalawang lalaki na binabanggit niya doon. Ang pangalan ay Paul Estrada at Mark Tiksay, sabi ni Corina. Nasaan na yung dalawa? Sabi ni Marcoleta, hindi ko alam yung Mark Tiksay kung nasaan, pero yung Paul Estrada nandun daw sa Chile at binabantayan. Bakit sa Chile? Sabi ni Corina. Walang extradition treaty. Ang tanong, bakit alam? Sino yung mga informant? Mga kababayan ni Marcoleta? Alam niya yung mga detalye? Di ba, mga kababayan? Kaya hindi maniwala yung mga netizens na nanonood sa interview kay Corina. Interview ni Corina kay Marcoleta. Sabi ni Eduardo Chua, Mr. Tanim Witness na sinungaling, may sworn affidavit yung mga taong inabutan nila ng pera na hindi nila nakausap ang Gutesa mo. Yung affidavit kaya ng dalawa ang hanapin mo. Sabi ni Renato de la Rosa, may storytelling alay, strikes again, Tagalog translation, linlang. Sabi ni Lolong Rihano, may winner na agad. Alam na. Sabi ni Larry Nepomuceno, the author of imaginary argument strikes again. Sabi ni Rowena Marie Otaide Marcos, fact check first bago dada. Like checking immigration bulletin if that Paul really went to Chile. Sabi ni Joel Salvador, kasuhan na yan for perjury. Kailangan may ma-reality check yan. Kung ano ang ginagawa, ayaw pasuli ang ninakaw ng mga diskaya. Now, nagtatanim na naman ng peking witness. Sabi ni Chris Sante, baka kasama ni Mary Grace Piatos ang dalawa. Malinaw po. Ang kwento ni Marcoleta, kinokondisyon na yung ating isipan na hindi na po magpapakita si Orly Gutesa. Nasunog kasi yung testimony ni Orly Gutesa, kaya mahirap yun na ipresenta uli ni Mike Defensor at saka ni Marcoleta. Gagawa sila ng rason para hindi na maka-appear sa Senate Blue Ribbon Committee hearing itong si Orly Gutesa kasi mabubuking po ang script na gusto nilang idiin si Martin Romualdez. Di ba?
Puno ng butas po yung testimony, mga kababayan, sa affidavit ni Gutesa, other than yung mismong affidavit, peke yung notaryo. Kaya pilit na binibilog yung isipan natin ni Marcoleta. Sabi niya rito, report ng Abante News. Sa aking palagay ay isa siyang mabuting tao sapagkat nakita ko sa kanya yung paninindigan niya. Orly Gutesa is very credible. He has nothing to gain here. He has everything to lose. Gano'n naman pala. Bakit hindi kayo gumawa ng paraan? Kayo naman yung may alam kung nasaan siya. Di ba yun ang sabi ni Mike Defensor? Pati kayo po. Sabi ninyo, nasa poder ng Philippine Marines. Kaya lang, sabi ng Philippine Marines, wala man na niya dito sa amin. Saan ninyo dinala si Gutesa? Kung naniniwala kayong credible siya, bakit hindi ninyo ipa-cross-examine? Hindi lang sa Senado, Senate hearing, kundi pati sa DOJ. Para kung totoo yung sinasabi niya, di makulong yung dapat makulong. Huwag kami, Marcoleta. Hindi maniwala yung mga tao. Sabi ni Crister Milla, most credible scripted witness. Sabi ni Lucas Mateo, how much did you pay him? Sabi ni RJ Take PH, the fact na isa siyang Marine. Abay, ba't nagtatago at ayaw humarap sa DOJ? Para sana mas mabigat ang ebidensya laban kay Romualdez. Hindi mo naman makukonvict yung tao hanggat wala kang ebidensya. Correct. Ang gustong mangyari ni Marcoleta at ng mga DDS senators, kung ano yung kwento nila, ng witness nila, paniwalaan agad. Pinasunog po yung kanilang witness kasi peke yung notaryo. Sabi nila ni Orbita, tama naman sabi ni BBM, madaling husgahan pero para sure dapat matibay ang ebidensya para sure mapanalo sa kaso. Sabi ni Rick Minojado, logically wrong, logically biased. Sabi ni Jimmy Sison, witness kasi niya yan. Kahit ako, sasabihin ko yan na credible yan. Kasi ako, nagpapalabas dyan kahit peke na kahit scripted na credible pa rin yan. Senator Marcoleta, wag lang mapahiya. Tingnan mo ngayon, nagtatago na kasi. Credible witness yan. Bodol. Sabi ni Danny Tukrang, tama ka, may paninindigan na magtago para di kayo mabuking ni Defensor. Wala na eh. Nabasa na yung papel, mga kababayan, ng tuluyan. Nabasa na yung papel ni Marcoleta. Wala nang wala nang maniwala sa kanya. Iharap ninyo sa Senado at sa DOJ si Gutesa para ma-examine yung kanyang testimony, ma-cross-examine. Ito yung interview niya, pakinggan ninyo. Kay Rogante Marcoleta, interview ng Billionaire News. Ako ng kalabaw sa barangay, imbes na puntahan yung aking itinuturo na alam ko naman yun ang magnanakaw, ako ngayon ang binalikan. So, maaaring nadi-discourage. Pagkatapos, meron pang nagsasabi na pinipressure siya na palitan Sino? ang kanyang testimony, mag-recant siya, alalahanin mo ikaw yung pamilya mo. So, ganun. Baka nga... Sino nagsabing mag-recant? Na maaaring people are working on him para lamang mag-iba siya ng statement. Bago lumabas o kaya ay wag na lang magpakita. Pero siya po ay isa sa mga iimbitahan daw sa resumption ng Blue Ribbon Committee hearings. Ano po sa palagay ninyo? Magpapakita ba siya o hindi? Malagay ko kung nandito naman yun kasi naniniwala ako sa kanya na sabi niya para po sa bayan kaya ako ginagawa ito. Pinaghahanap. Iharap ninyo, kayo yung nag-present yan sa Senado. Pagkatapos, after na makapagsalita ng faking testimony, faking notaryadong affidavit, bigla na lang na nawala. Ano yun? Di ba malinaw? Ayaw ma-cross-examine kasi malamang iba yung gumawa ng affidavit. Ang duda ng karamihan po, pinabasa lang kay Gutesa. Hindi man niya yun, Hindi man niya yun personal knowledge. May gumawa ng script para idiin mga kababayan si Martin, pinabasa kay Pinabasa kay Gutesa. Kaya nagkabol-bol yung kanyang testimony. Hindi siya familiar.
May gumawa ng kwento. Pina-roleplay lang. Yung script. Kaya sabi niya, sabi ni Marcoleta, basahin mo lang anya yung script. Paragraph 20 anya. Halatado masyado. Anyway, sabi po sa Bible, nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known. Ganon. Abangan na lang natin kung lilitaw pa itong si Orly Gutesa. Pag hindi na lumitaw, alam na natin. Hindi totoo yung kanyang mga binasang script. Paninira lang po mga kababayan ang kanyang mga binasang script kasi hindi niya kayang panindigan. Tama ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and other affected area. Ayun po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients and for cancer prevention. Endorsed by cancer survivor Maritone Fernandez. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa Facebook account ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet po, nakabase sa Amerika. Sa mahilig po magpa-beauty and spa, Pamper City by OMG po. Located at Asiana City, Parañaque. May mga celebrity endorsers po. Na-invite kami rito sa grand launching. Napaka-classy po na lugar. Yan si Mrs. at yung anak ko, si Queenie. Di ba? Yan po ang location, napakaganda. Asiana City, Parañaque.